Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace, for truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Final Press Club beyond a page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people, hand in hand, beyond headlines, we proudly stand. Mayong kadlawon, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, as the case may be. Magagad lang sa takna og dapit nga kita mabati og makita nini atong sinimana nga forum, media forum or press briefing sa Cebu Press Club. Beyond headlines, we are Cebu's voice. Niyata manungkad sa nanda natong tapukanan, Raja Park Hotel ning Dakbayan sa Sugbo. Ako inyong alagad Sam Costanilla, your forum moderator, executive director, o ni ana ang usa sa ato mga dinapit. Ninihigayon na doon natin tulo ka mga dinapit. Okay. Ang una natong dinapit nga mao gyud miabot pag una gyud dinhi sa Raja Park as early as 8 o'clock. Laliman ka sayo kayo. Siya mao ang first termer barangay kapitan sa Guadalupe, ang labing dako nga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. And I am referring to Barangay Captain Apple Ross Enriquez. Ato siyang sugaton sa Masipang Pakpak. Unya karong taod mahidangat ang lain nga kapitan ato sa ipailay nigabot niya og lain pag yung guest konsehal sa Dakbayan sa Sugbo. So mo ning nindot ning atong discussion karon kay may tungod sa kalihukan sa duha ka dagkong barangay sa Dakbayan o kalihukan usab sa Dakbayan mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Sanglit ang usa sa atong mga dinapit mao may chairman gani sa Committee on Peace and Order sa konseho ning Dakbayan sa Sugbo. Atong buksan ang atong forum karong buntaga pinagi sa mubo nga pangaliya. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Magpasalamat kami Ginoo sa kaygayunan ug sa maayong panahon nga imong gihatag namo karong adlaw ug sa maayo namong pag-abot dinhi sa Raja Park Hotel alang sa among sinimana nga media forum.
Himo nga kini usa ka malampuson ug mabungahon nga diskusyon o pagtuki sa mga isyu nga may labot sa barangay ug sa dakbayan sa Sugbo. Giyahi, tabangi ug panalipdi kami kanunay. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So, ato una nga kini paminahon ang welcome message. No, sa dili pa ang welcome message, pasiunang pamahayag day una sa atong nag-una nga guest karong gabi karong adlaw si Barangay Captain Apple Ross Enriquez. Saya pasiunang pamahayag. Kapitan? Okay na na. Good morning. Labi na gyud sa mga audience na do karon na and dako na akong pasalamat nga gihatagan ko kahigayunan nga ma-invite ani sa Cebu Press Club nga kuan nga Media Forum. So good morning sa tanan. And again, thank you. Ug sa akong mga kasilinganan ug mga kaigsuonan sa Barangay Guadalupe, maayong buntag natong tanan. Okay, salamat kayo, Kapitan. Niata sa Misyo Bar and Restaurant sa Raja Park Hotel. Ang mohatag sa welcome message, agig paghangop o pagdawat sa tanan nga niya ron dinhi o sa nagtanaw lang karon sa CCTN Channel 47, ang atong presidente, Romy Peñalosa. May buntag dong Sam. Sir Sam Costanilla, ang atuang writer-director sa naila na kayo no dinhi sa Sugbo o sa Kabisayan. Kunya ako na lang direktahon pag-ingon maayong adlaw tibuok kalibutan no may buntag niya sa gihapon nanukad kami sa Raja Hotel dakbayan sa Sugbo. Unya akong pasalamatan unas tanan ang pagsanong ni Barangay Captain Apple Enriquez bisan sa hagipot nga panahon sa usa ka public servant. Sayod gud mi ana kap nga bulawanon ang matag higayon sa imuhang oras diha sa barangay. Now and then dili man nato mahibaw-an dunay motawag nga mga tabangunon public servant kanunay gyud na nga tubagon sa ato ang mga opisyalis sa barangay, opisyalis bakaha sa dakbayan sa Sugbo. So karong buntaga dong sa imong na pahibaw na sa unahan ang ato ang mga guests, tulo ka buok. Unya wala pa man magpaabot pa man ta. Ato lang usang una-unahon pag yes, kay live man ta. Live man ta. Global ha ang atong audience. Global. Okay, go ahead. Sige. So Kap, unas tanan Kap. Ako'y unang mo mangutana nimo Kap, no? First time ani sa imuhang pangagamhanan isip Barangay Kapitan. Dili sad nato ikalimod nga ang Barangay Guadalupe, one of the biggest barangay sa 80 ka barangay sa dakbayan sa Sugbo. Okay, Kap. Unsay common nga nasugatan nimong suliran isip Barangay Kapitan sa imong paglingkod? Baka moingon ka may pag walang kumapil or nganong ni Inter. Sige, Kap, palihog. Sa di pa natubago ni Kapitan, let me just acknowledge the presence now of our chairman, founding chairman sa Cebu Press Club or tawag na to Philippine Press Club Cebu, si Juninho Padilla. Yan na. O nga atong ubang kaubanan sa media usab, ato lang ni, well, they will introduce themselves sa panahon sa Q&A. Inig pangutana nila. Yes, Dong. Sige, Kap. Katong iyang pangutana, Kap. Daghan yun, sir, as kaning dako man kaayo ang Barangay Guadalupe. One of them kay ang kuan, traffic management, ang waste disposal, and peace and order. No. So, sa traffic management, strict coordination with the CTOM para sa kuan traffic flow ug sa kanang mga illegal parking ug sa kaning sa traffic management yun. And regarding sa waste disposal, problema gyud kaayo tungod sa kadako sa among barangay. Mao ni ang among scheduling sa collection sa basura
gani ni order ni purchase mi bag-o lang og duha ka upat ka brand new garbage truck saron regular yun na mo ang collection sa garbage sa among mga constituents kay and also nangayo mi og kuan nangayo mi assistance from the city para ma-collect na ang sa main line from the DPS haron kami mo focus lang mi sa mga interior nga sitio. Okay, so kapugwa ko masayo, si Mayor Vice Mayor Tam Osmeña, taga Guadalupe. Yes. Okay. So, unsa man ni nagpasabot ba ni nga kauban magha nimo or dili sa ilahang alignment, no? Political alignment kay wala man ta independente man ang barangay. Dunay pabor ba nga serbisyo nga ihatag ang city government diha sa imuhang barangay? For me, sir, murag ang tanaw na ko sa city government, murag kung asa sila makahatag og dako nga tabang, di man siguro sa pabor-pabor lang. Kung asa nila mahatagan og dako ang tabang adto siguro nila ihatag. Fair man gyud siguro kay actually di man gyud siguro nga murag apolitical naman karon ang serbisyo gikan sa atong city government. Ako mo na akong panglangtaw sir kay na feel naman namo ang services from the city since previous administration pa. Bulahan kaayo dong Sam ang Barangay Guadalupe kay ato ang guest karon no incumbent councilor. Anyway, atong ipailang General. atong guest karon, laing guest, ikaduhang guest, konsehal sa Dakbayan sa Sugbo unya first termer konsehal no, si Konsehal Paul Labra atong sugaton sa Masipang Pakpak. Salamat kay konsehal sa imong presence karon kay bao ming isip konsehal sa Dakbayan sa Sugbo. Ilabihang hektik kay imong schedule. Sama usab ni kapitan apan imo gyung gitaganan og panahon ang Cebu Press Club nini atong media forum. So sige, igo sad nga makaginhawa gamay. Napaka last question alang kang kapitan sa data. Okay, sa sunod na lang. Sunod, okay. Ang sunod mangutana si Cesar Albor, pagasundan ni June Kanya. Cesar Albor of DYKC. Anya pwede na mapangutana na sab si Konsehal Paul ha? Oo. Kaya na naman, duha naman ni sila. Go ahead. Kang Kapitan Apo, kining katong giingon nimo nga problema sa peace and order, apel ba niini ang drogas kay musugotag sa dili, mibalik magyapon ning pagkatap sa drogas bisag asang barangay. Apel ba ni sa katong giingon nimo nga problema sa peace and order? Actually, yes, sir. Ang mauni naaman gyud diri si Konsehal Paul Labra nako jud kayo nig tabang kaning Oplans pakig sandurot no. Gi-strengthen na mo ang presensya gyud sa ato ang visibility sa atong mga BPSO labi na ngadto sa mga kanang high dense nga sitio nato na and strict implementation gyud sa curfew para lang gyud mitigate lang gyud ang kaning illegal selling of illegal drugs labi na gyud sa among barangay kidako gyud kaayo kay there are kanang naay mga higayon nga madakpan nga kanang drug dealer or mga kuan dili taga barangay Guadalupe adto ra dito ang ilang transaction mo nang adto gyud silbing ma-record sa barangay Guadalupe. Okay, sa di pa ang dugang pangutana ni Cesar, i-acknowledge lang sab nako ang paghidangat sa atong laing guest, ang barangay kapitan sa Inayawan, akong barangay, si Kapitan Kirk Brian Haka Repolyo. Niya na, ato pakpakan. O niya, maybe karon taon maka-report sab nato gamay si Kapitan Kirk sa ilang mission, relief mission dito sa amihanang Sugbo. Kay usa ni sa mga barangay sa Dakbayan nga mitubag sa panginahanglan dito. Okay, sige, last question. Okay,
ang iyang oxygen palihog ta aron mabati ang tingog ni Cesar Albor. Anen, Rejoinder ni Konsehal Paul Labra kay ang problema sa drogas Guadalupe naman to yung gisgutan sa kinatibuk ang barangay musugot tag sa dili wala man gyud drug free barangays unya kumusta man Konsehal ang imuhang komite sa peace and order number 1 ba ang problema gyud ang drogas? Okay, so pero una sa tanan, sir, no? Una ako mutubag, Sir Cesar, sa imong pangutana. Tuguti ko nga ako lasang ipabot akong pasalamat sa inyong grupo, Sir Sam, nga naimbita mi, bisan kadagang panahon na ni Palyar or wata katunga tungod kay gando na yung mga kakulian. Last Friday, mo itong nagkuanta, sir, nagpreparar para mo biyahe o bugo. So, sa akong tubag sa imong pangutana, Sir Cesar, sa pagkakaroon, maingong gyud ko, nga nibalik yun yung problema sa illegal na droga, sir. Kita tanan, sinati ni Ana, kay gani ang ato ang mga panghitabo sa krimen, sir, namalik usab. Mga krimen, nga kung imuhang sabton o tanawon, dunay relasyon sa pagdagsa, pagbalik sa illegal na droga. Pareha ng mga patay, sir, mga pagpangawat, kaning mga krimen, kung atong tanawon, dunay ang nahitabo sa ato, mga dunay kalabutan, no, sa pagdagsa, pagbalik sa illegal na droga. Sa imo ang kayong kaganina, sir, kung unsang mga barangaya ang ubay-ubay, ako maingon, sa way lipod-lipod, na kining mga coastal areas na to, coastal barangays, Pasil, Suba, katong mga karaan gyud gihapon. Katong gitawag Lagpidia. Katong gitawag ni Peduna toy pagbalik. Pero kung yung sang gikusgon, dili gid atong kaniadtong papareha, no? Katong pero ang pagbalik ug nanahimo na sang problema sa pagkakaron ang illegal na droga, no? So ato nang gi-recognize man ang atong effort, sir, sa atong kapulisan ug sa mga law enforcement agencies like PDEA ug NBI nga ato ang gikaistorya kay naman sa komitiba sa peace and order, mao nay atong gitagaan gid og pagtagad sa bahin sa city government, sir. Kita mang lang gyud ang maghatag og suporta kanila sa ilang mga programa kung labi na gyud logistical needs nila. So og ilang mga uban pang panginahanglanon aron sila pang malampuson sa ilang trabaho. Ato gyud ang gituman, sir, no? Nagkig-alayon ta nila gani ang bag-o lang nibisita dia sa ato ang opisina ug sa opisina sa mayor ang undersecretary or assistant secretary sa PDEA si General Bong Dixon nga ako ang kauban kaniadto sa serbisyo nga nikig-alayo or nakigsabot, no, sa mayor nga daghan pang mga programa ang pagabuhaton. So atimanon gini natong problema sa illegal na droga, sir. Katapusan man to na kong pangutana, atuan na lang pong Sige. pangumustahon ng droga sa Barangay Inayawan. Go ahead. Kap Repolyo. Cap Kirk. Hello. Daghang salamat dito, Sir Cesar. Og maayong buntag natong tanan, labi na sa to ang mga viewers. Dihas Barangay Inayawan mo ingon jud ko nga naa jud gihapon na di jud na mawa bisag asa sigurong lugara, di jud na mawa. Actually, to share na lang, no. Barangay Inayawan is one of the barangays nga wala pa mo apply to declare our barangay as drug-free barangay or drug-cleared barangay. Because ako ang standpoint lang, we have been working it out nga nag-conduct tag mga CBDRP, naay katong mga headers, ato na nanggi mga probationers under sa program sa barangay. But sa ako lang yung own standpoint man god, the term itself nga drug-cleared barangay. Although technically under jud sa procedure, ma-declare ang usa ka barangay as drug-cleared when we comply with the requirements, with the programs. But the term itself sa ako medyo ma-misunderstood siya sa mga tao. Actually, nay daghang nahitabo nga nay ubang barangays gi-declare sila as drug-cleared. Then muingon ang mga tao nila mismo nga ngong gi-declare mag-drug-cleared nga naa pa man. It's because ang mga tao magud kahibaw kasabot sa unsa joy term sa drug-cleared, which is ako nang mao ni gikari nako nga point of view sa mga tao nga lisod kayo man muingon tag drug-cleared but naa jud gihapon ang presence sa atoa. But we are really trying our best in coordination sa ato ang
in coordination sa to ang police officers nato diha, especially nga naa na may police station diha sa Inayawan. So mga programs nato diha ato ang mga activities like nightly curfews and katong Uplan Pakigsandurot gi-launch na sad ni sa Cebu City Government together with Conspo Labrao nilang Mayor Nestor ug Vice Mayor Tam dito sa Police Station 7. So kana I think lisod na wag tango ng problema ha, but we won't stop doing anything to help our community jud nga matagaan ang solusyon ng problema ha. Okay, salamat kay Kap. Kay kanarabang usahay moingon ang tao nga drug-free ang barangay, nagtuong mga tao nga free na. Libre na ang drugs. Oh. Okay, sige. Ang sunod mo tana si June Kanya. Kulata ang iyang radio program. Thank you very much. Good morning, everyone. Tanaw ko sa mga public officials, mga gadag problema. Kay kapitan, niagi ko kapitan, niagi ko konsyal. Arita sa konsyal. Ambot na pa barong tawhada. Gidungog ng kaparintes usa sa Kuanggol nga konsyal Cebu City na maligya online Shabu. I don't know if existing pa ba na ron. Itangtang na ba? Unsay inyong baruganan? Ibalik bang tukhang aron masulbad ang Shabu? Kay naminaw ko niyo kanina, murag nibalik ang problema. Sa panahon ni former President Digong Duterte, murag naminos ang Shabu. So I firmly believe na better ang iyang administration karon without any political color. Kay Speaker's Bureau man ko sa papasang bungbong during my younger days. Okay. Ibalik ba natong tukhang? Ikaduha. Nganong di man gyud masulbad ang Shabu, especially sa mga kapitanis na gamay raman atong barangay. Kada sityo butangan atong tao. Report, aktibo mo kayong pulis. Gawas atong pulis ang Kuanggol nga naka-appeal sa droga. So, those are only my questions. Thank you very much. Si Konsel Paul. Okay, so salamat no sa imuhang pangutana. I think there are two points raised by Sir John. Una, kanang ato bang ibalik ang tukhang. Okay, dunay mga misconception sa tukhang. Girelate man gud ni ato to ni isulti na lang gud sa og EJK ba. No, pero actually ang tukhang man gud is only a police operation conducted no sa ato ang mga law enforcement agencies sa pag adto no sa mga individuals nga gituan nga nalambigit sa illegal na droga aron pag warning kanila, pagpahibaw kanila nga mao kanay ato mao nay ilang buhaton mao ang pag-surrender sa ilang kaugalingon haron sila kung sila user ba haron sila maatiman sa gobyerno maparehab or kung sila gyud involved no sa pagpamaligya ag ilan ang undangon otherwise the full force of the law i-apply guide kanila pinagi sa pag-apply og search warrants against them mao toy konsepto gid anang maong kanang uplan tukhang kayang sa pagkadugayon no because of the many things that happened nga mo-involved na og pagwala sa kanang kinabuhi no sa usa ka suspitsado mo nang na-relate ni aning moong idea ha kung ibalik ang tukhang regarding sa katong first nga concept akong giingon kinahanglan pangusgan gayud no sa ato ang mga law enforcement agencies ang pag-atiman no niining maong problema sa illegal na droga you know as in aggressively like kung kinahanglan gyud mo balik pag tok-tok pabalik pagpahibaw no ang those involved really of illegal drugs din ato nang buhaton but EJK meaning committing things without due process that's illegal also sad no so ang atong panarbaho sa pagkakaroon kinahanglan isip kanhi opisyal sa police no nga isip membro sa law enforcement agency ang Philippine National Police ang trabaho sa ato ang mga law enforcement agencies should be within the bounds of the law going beyond it and dili na sad na siya pwede no but we will and the city government will really support it
right now nga kitay naa dinha kibawtas unsay kinahanglan sa mga kanang law enforcement agencies, then we will really support ang sa ato ang mga law enforcement agencies sa ilang trabaho sa pag-atiman ng atong problema sa illegal na droga. Mao ginay usa kini sir sa flagship program sa ato ang mayor ang pag-atiman sa ni atong problema sa illegal na droga. Ikaduha nga punto sir nga gi-raise ni Sir June regarding atong information about someone who is related to a again sir city councilor. Yeah. I should be honest that I need to look into this first and before anyone who is who has committed something illegal atiman nun gina sa mga nahingtungdan sir. So that's all. Thank you. Okay, So, thank you. Okay, akong i-follow through doon katong nahinduman nato panahon Presidente Duterte gi-pasurinder katubang tawag nga panawagan nga pasurindiron ang tanan unya ilista gid ka dito sa barangay unya manumpa na kang dinamo usab sa imong kalihukan labot sa droga. I-follow through nato ni karon unsa kay nahitabo ani unsaon ni pag follow up ka or unsa nahitabo na ini karon konsyal. Sir, actually gipadayon pa ni karon sir. Okay. Oh, gani Very good. Okay. sa Barangay Guadalupe na kay bawo ko doon ako'y mga parentisad nga naapil aning maong mga problema karon padayon gyapon sila pag presenta silang kagalingon ngadto sa ilang kap aron sila mapadayon ang ilang pag-rehab no ang pagmaymay ongoing ni sir ang pag surrender gihapon aning maong mga involved sa illegal na droga. Yes, sir. Nindot. Congratulations sa mga barangay no nga nagpakabanaan na niya nagpadayon sa mga programa dong Sam. Doon ako'y plugging dayon na kadiyot. Doon ay libreng pasundayag nga naguluhan og musika sa paglaom. Libre kini alang sa mga biktima sa linog dito sa amihanang Sugbo. Proyekto ni sa Visayan Filmmakers Network nga gipanguluhan ni Sam Costanilla. Kinsa ni siya? Unya ni sa sunod Sabado pizza 18 adto sa Handuraw Pizza Mandaue. Alas 6 ngadto sa alas 8. Mga dunay unom ka singers sa maong pundok, Amy Filomeno, Anadel de la Riarte, Belia Opos Obenza, Chivas Nadela, Gerly Las Piñas, o Harvey Lubas. Dili may mamaligyag ticket, libre ni, but doon na lang may ibutang ditong donation box. Sa mutanaw dito, muhuglag bisag pila kay ipalit na namog bugas nga kanang naripak na badaan. O niya among i-distribute dito, isip gamay lang kong hinabang ba alang sa mga biktima sa linog. And because of that, mo segue ko sa pangutana nga to ni Kapitan Kirk kay ang among barangay mihimog relief operation dito sa Midillion ba to, Kap, no? Makahatag baka kaming ako, wa mo ko kaadto dito kay nalisan ko sa traffic. Makahatag baka gamayng report kung kumusta ang atong relief operation dito unya nay na headline mga Sunstar karon nga dunay usa ka banay nga na trauma nagsigig paninggit unya maghikog na unta silang tanan tungod sa Midillion tungod sa hitabo dito. Hatag economic picture o hulagway Kap sa inyong kalihukan dito. Sa di pa ko mo tubag Sir Sam, pwede mo mudugang lang ko Okay, sige, tubag go ahead. ni Konsehal Paul kay Okay. Actually with regards atong sa tukhang ongoing jud na siya. Before pagsugod sa tukhang ang tawag sa katong mo voluntary present themselves are surrenderies. Karon gitawag na sa headers. So sa barangay all barangays naan ang program katong CBRP, Community Based Rehabilitation Development Program nga undergo sa 6 months nga mag-report sa barangay. Ang sa Muas Barangay every Wednesday na siya nasan sila graduation nya naa pa na phase 2, phase 3 nga program. So to answer na sad sa question To answer sa question ni Sir Sam, before me ni adto dito, akong asawa taga Midillion man sad god. So sa Kawit Midillion sa jud siya. So mao tong ayahang gipangumusta labi na ako ang ugangan nga babay siya ra may nahabilin sa balay nya ang mga parintihan dito.
ang gisulti jud ang usa jud sa dakong problema dito is ang tubig. Unya kami sa barangay Kitas Barangay Inayawan after Odette na magutoy Japanese nga NGO ang Their Demo Hero nga ni hatag sa atoa ni donate sa atoa og water refilling facility. So after Odette mo na gi-provide nato nga water supply, drinking water supply sa Inayawan for 3 months. 21 stages nga purified drinking water that's worth 360,000. So when we knew nga there was a need jud sa drinking water, especially drinking water, and dito sa Kawit Medellin na aman sila cooperative nga mao'y supplier sa tubig kanang gitawag og Karwa. So mo tong na-contact namo kay mga kailar sa akong asawa ang gada dito. So na-contact namo ang chairman si Sir Richard Pedrosa, and among gisulti ra jud ang kinahanglanon ra jud namo is ang supply sa tubig lang jud. And also timing sad ang Medellin during that time was already 94% na as reported by Sibeco nga nabalik ilahang kuryente. So mo tong by Thursday we travel dito sa Medellin by 10 PM, naabot mig mga 2 AM pag Friday na diretso dayog install mi dito sa tuang water refilling facility dito. Kay during Odette dito sa Barangay Inayawan, every day as reported sa kuang staff, we refill 3,000 containers. So dako jud siya kay tabang kay limpyo man jud nga tubig. Unya ang byproduct, duham na iyang byproduct ang mainom o katong waste, gitawag to wastewater. Ang wastewater is pwede sa siyang magamit nga ligo, limpyo, ingunana. So mao tong duha atong pwede jung mahatag dito nila. So it's just yesterday nga nag-pull out nami sa ato ang facility dito. So almost 1 week sa jud ta dito. So daghan jud ang nangayo sa dito everyday. Mas mayo. Okay, karon to taon mo padayon ta. Standby Boy Kagalitan sa imong pangutana og Arki Bagyo. Mo padayon ang atong press briefing human lamang nini. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time. Nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City, Señoritos Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señoritos Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Okay, we are back. Balik ta sa atong press briefing dinhi sa Raja Park Hotel.
kining sinima na nato nga panagtapok din gipasiugdahan sa Philippine Press Club Cebu. Pinanguluhan ni Juninho Padilla. O gingon man usab, live kita sa CCTN Channel 47 o sa Radio 1 Cebu 90.1 FM based in Balamban. Pinaagi sa atong kauban usab nga si Roel Ponce Cabanyero. So we are also heard even in some parts of the Visayas. Dili kay sa Sugbo lamang. So salamat Radio 1 Cebu. O ang ato mga guests, akong balikon pagpaila kaninyo, Cebu City Councilor Paul Labra, Barangay Kapitan Apol Ros Enriquez sa Guadalupe, o Barangay Kapitan Kirk Brian Haka Repolyo sa Inayawan. Okay, ang sunod mangutana si Boy Kagalitan, pagasundan ni Arky Bagyo. Boy. Hello. Daghang salamat, Sam Costanilla. Mayong buntag sa atong mga guests karong buntaga. Boy Kagalitan sa DOLA Latos program. As an LGU officials, like the barangay is the lowest barangay, no, the lowest form of government, and the city, Cebu City. We have just nakasinati tao 7.6 magnitude nga earthquake kaganiha sa Davao, no, especially sa Tagum. Kining siguro si Councilor Paul Labra is part of the chairmanship sa disaster, being a retired policeman. Si Dave mo chairman, pero membro ka. O ka mo appeal, sayop sila. Kay ang orientation sa atong kapulisan, basta ingon ani. Muna, akong pakutana is this, sa barangay and sa Cebu City, how would you prepare the program? Are you prepared of the disaster preparedness sa ato ang syudad o sa mga kabarangayan karon, especially nga di na ni komedya kanang giingon nila kaniadto nga climate change, weather condition roman karon grabe na, no? Unsa ka preparado nga ato ang syudad o ang barangay? Okay, sige. Kap, ikay una konsel. Oh, how prepared are we? Okay, so thank you very much. That's a good question, sir, no? Sir Boy. Ang atong siyudad sa Sugbo, akong hibawaan, in terms of preparedness, prepared gayod, no? Kay ubay-ubay na ang mga infrastruktura o mga kanang proseso ang giandam, no? O, nga pwedeng gamiton panahon sa mga emergencies susama ni hitabo karon sa ato ang probinsya, no, sa Sugbo dinhi sa ato ang mismo gayong syudad. Unya, pero ang ako lang masulti sa isa, ako sang nabantayan personally na daghan sa kaulangan ang ato ang labi na gyud in terms of mga logistical needs, no, ang ato ang mga empleyado, mga personnel nga naa din na sa ato ang disaster management. Putlon tika. Yes, sir. Yes, sir. Kaniadto ang mga eskwelahan, doon na sila training, no? Kung na sila ibansay-bansay nga katunay earthquake nga murag training nila nga. Kanang mag-drill sila. Mag-drill sila. Unya ngari sa syudad, ang mga empleyado kinahanglan sa siguro hasta ang mga kabarangayan, ang mga konstituente kay di na maguni komedya, no? Naaba gipadayon ba na siyang programa? Sir, sa balaod, no, kinahanglan gid na doon pagabuhaton nga regular nga pagbansay-bansay, no, sa kanang emergency drills. Pagabuhaton tanang establishmento, whether publiko or pribado, kung nakabantay mo, ilan na lang sad ning idungan-dungan ang mga practice, no, nationwide, publiko man or pribado man nga mga establishmento nga mag-practice kung doon na ba kung pananglitan doon ay mahitabo nga earthquake. So gi-require gayud kana, no, sa kanato nga pagabuhaton. So karon ang ako agyong bantayan nga stricto gyud kay mag-practice niya na ang ato ang mga eskwelahan para sa mga kabataan. Kaya ato mga kabataan manggod sa pag-ilang pagkabata kinahanglan gid silang i-practice ni ana. Kitang mga dagko doon na lang sa tay kasinatian ni ana ug doon na sa tay kanya bang regular nga gibuhat nga mga pagbansay-bansay for the kids
for the children, kinahanglan gid sila practice mo ng Does it need re-implementation of like city ordinance or Yeah, I agree. resolutions Yeah, para down to the barangay sa astang mga Yes, sir. Yes, na sir. hindi kantigo may pa mga kabataan kay mo adto dis ilawon sa lamisa. I agree with you, Sir Boy, na kinahanglan gid karon ato ang iawagon na usab nga istriktuhon kini pagpa-implementar in connection with mga recent nato nga mga panghitabo labi ni grabe na adlaw lang. ni balik na usab, no? So kinahanglan gid natin. I agree with you and we will do that. Thank you. Okay, sa mga barangays. Sige, how prepared are the barangays? Guadalupe o Nata? Thank you, Sir Boy, for that. Kanang, with regard sa kanang sa disaster preparedness, no? Di sa ko kaingon nga 100% prepared yun me. But then, dili lang sa earthquake, but sa fire pod, mga any disasters nga mga kuan. Calamities. Nag-undergo mig mga training through Fire Olympics and apil na pod anang uban nga mga kuan. Sa lain-lain nga sector, sa women, sa LGBT o sa youth. Dito amo i-train sila di agila na mag Olympics gani last nga sunog sa Tugasan og sa Green Village mapasalamaton kaayo mi ato mga ni-appeal sa amo ang program kay wapa ni abot ang kuan na sila gihimo so napugnan ang pagkatak sa kayo tungod kay ni undergo na sila training kabaw na sila unsay ilang buhaton. So with regard sa kanang earthquake drill, murag twice a year man siguro ang among sa Guadalupe Elementary School ug sa amo ang Ramon Duterte Memorial High School gani sad sa among daycare centers naa na among buhaton before mo start ang klase a regular class then with the parents among i-organize. Kining di ba sa barangay budget mo allocate mo trainings and seminars i-prioritize na itong mga inani nga klase nga kuan? Yes sir, naagyo na siya sir. With our kanang GERT team among gitawag og GERT Guadalupe Emergency Rescue Team kana sila mao nilay among gitrain then after sila ma-train sila na pud mo train dito sa atong mga city leaders atong uban-uban nga kuan nga sector sa among barangay. Okay, sikap. Sige ha. Inayawan. Okay. May buntag, Sir Boy. Actually, sa LGU, part yun na sa budget sa LGU ang preparedness. That's calamity fund is 5% of the budget. Then, of the 5%, 30% is for quick response and 70% is for the preparedness. Bisag walay calamity, kanang preparedness, gigamit na nato para pagpangandam. So part na da, trainings, purchase or procurement of equipments, ngayon ana. So, kita sad sa barangay Inayawan, we are preparing ourselves but we cannot really say kung 100% prepared ba jud ta kay different calamities, different effects manggod. Usahay nalay gamay lang nga effect, usahay na jud dagko nga effect but in terms of calamities like sa katong nahitabo nga lang linog, our personnel are 24 hours dyan nga naa. So nag-roving dayon sa area nato, nag-check dayon if there are possible cracks ingon ana. Then mga equipments nato naa na we used our barangay funds. So like in the past years we have purchased 5 garbage trucks nga pwede sad natong magamit. Multi-purpose trucks nga pwedeng magamit for logistics or even evacuation like atong pag-udet nag-preemptive evacuation ta so ato ang mga vehicles ato ang gipagawas jud tanan gipagamit nato tanan para madahas ato ang evacuation center then using our barangay funds gihapon naatay fire truck nga gipalit para in different calamities like bisag linog di nato hibaw-an ay mahitabong sunog so daghan man god lain-lain jud nag-effect ang lain-lain calamities so mo na nga. But then again, we cannot really say jud how prepared we are. Kay najud dagko jud nga mahitabo najud usahay gamay lang nga makaya ra jud nato. But we are constantly kining giingon nga
disaster brigade na aban sa barangay nga Yes, sa city na nga kuan. Yes, kita sa Barangay Inayawan, ang tawag sa namo sa mo ay di Brian, Barangay Inayawan Action Network. Okay. So, part na diha ato ang BPSO, ato ang fire brigade personnel, BHWs, ato ang ambulance crew, kanaste ato ang ambulance, and even all barangay staff nato kay, for example, na sunog sa amoa, karong tuiga ang Inayawan, suki jud sa sunog ang Inayawan ng tuiga, no? Bisan pag gabi siya mahitabo, ini-chat lang nako sa group chat namo nga tanan ato sa gawas tanan kay para motabang ta. Automatic na BHW namo ato sa sports complex kay mo nay modawat sa mga evacuees nato and andam na sila sa ilahang mga equipments kay ilan ang taga-ag BP, taga-ag tambal kung nakikinsay makinahanglag tambal. So part na sa to ang plan jud nato sa to ang disaster response dia. Okay kap, kining ang ato mga workforce kaya ba kay ang ato mga BPSO 20 ra man nakabuok sa balaod. Honestly speaking, di jud kaya, no? Di jud kaya, gamay ra jud kay magdepende sa budget sa barangay and even sa balaod under sa local government code 20 ra man jud na ato ang kuan. Pero kuan ka, BPSO. pwede man ka maka-hire o ka nagitawag o force multiplier. Actually dili gani necessary mo hire kina jud daghang volunteer lang. Kana. Pura uyag lang sa jud. So una nga bisag kuwang ta barangay personnel kayanon man jud nato kay ato ang mga barangay staff kay bawo na jud sa ilahang trabaho, part jud ana nga serbisyo publiko jud na, and good thing when we call for volunteers na jud daghang mo volunteers sa jud. Ari sa syudad atong kuno kinahanglan nga kanang force multiplier tagaan ng mga barangay siguro, it's about time. Actually sir, doon na tayo gipang organisa nga mga force multipliers as of now. O kaning kung kakahinumdo mo naka-mention si Cap Apple o gatong Oplan Pagig-Sandurot. Actually, nag-organize tag mga sektor sir haron mo atin mo apil aning pagbantay sa Kapsayo Kalinaw o apil na ani sir, no? Doon na tayo mga force multipliers kayo. Mabudgetin na kutsel. Thank you, Okay. no? Salamat. Salamat kayo. Arki, Bagyo, pag-asunda ni June Santa Cruz, ang atong floor director. May buntag, sir. Ma'am. Kani akong question is para sa tanan kay bawo man may nga usay makalimot may mga constituents nga kana inyong posisyon o responsibilidad na siya dili sayon. So kung unsa man ninyong gihuptan ba o nindot kay murag na pangahan nga konsehal and barangay captain, leaders, pero the responsibility is very heavy pod kay kung nindot inyong nabuhat, yeah, you get the credit, pero ingnon nga expected man kay you're there. Pero kung bati isa, grabe sad kayo ang mga kung ano yung mga bashing, di ba ba? Yung ano ba? So, ang ako lang ipangutana for everyone is if there is kay ang inyong terms kay pwedeng ma-shorten man na siya or mahuman man gyud nya masaka mo sa lain ana. So naami gyud utlanan. If there is one project or initiative or gusto ninyo nga ikabilin ba nga ang inyong constituents makahinumdum nga tungod ni Kapitan siya ang nabuhat ani murag nakapalambo sa ilang kinabuhi ba, unsa man ang usa lang kabuo kay daghan jud kay mo responsibilidad, unsa ginakanamutan tan-aw nimong need sa imong barangay o sa city sa kinsa ninyo sir muna. Ladies first. Lady first. Sige, Kapitan Apple. With regard sa kanang answer no sa nabuhat, sa konsihal pa ko since naamang ko sa medical course na naka-focus ko sa health and karon nga nanako sa katungdanan akong gi-continue with honestly ang previous nga barangay captain was my brother niya. Kaning kuan physical rehab nga libre sa among barangay kay naaman tay mga stroke nga patient sa among barangay for them nga makabalik sa ilang normal nga panglihok. Mao na ang atong gibuhat nga naatay libre nga physical rehabilitation niya with coordination sa maham kana ilang mga physical therapy nga mga students. Then nag-hire side me sa among barangay nga naay PT gyud nga license nga mao gyud mo conduct sa
rehabilitation. And also, occupational therapy. Labi na yun tong na yung mga signs of early autism na nasa eskwelahan, labi na sa kaning napa sa grade school ba, sa kindergarten. Dali na sa nila mapa-endorse for rehab kay naaman sa occupational therapist nga license. And kaning amo ang evacuation center nga gihimo yun na mo murag balay nga murag 6 months siguro ni ka rooms kay before manggod murag kuan manggod ang klase sa mga bata kay ang kaning eskwelahan mamahimuon na tong evacuation center. So sa Guadalupe among nagbuhat gyud mi og evacuation center para sa katong mahitabuan ba nga temporarily ma-house sila didto. So kompleto amo pa yung panindot nga at least ma-accommodate sila dito nga mura na sa ilahang balay na ay murag ilang kitchen nga kung naay problema man gani ma-extend gamay ang ilang pagstay dito wala na ma-hain nga klase kay tungod class ko pa mi sa principal. And also tungod sa kadako sa among barangay mo ni amo ang barangay clinic nga kanang autonomous ang barangay gyud ang nagsweldo sa doctors MWF, TTH na libre ang consultation kay tungod manggod ang kaning sa city health di ra manggod isa ka barangay ra ilang gigunitan. So murag once or twice a week ra sila naa sa health center. So what we did, nag-hire me og among kaugalingon nga doktor sa barangay nga naa siya everyday nga maka-check up sa mga constituents nga nagkinahanglan. And kaning among minding center nga among gipaway den gipadako nga for kanang single parents nga kinahanglan o ganahan mo trabaho naa sila'y safe nga mabinlan silang mga bata while sila nagtrabaho. Oo. So equipped na siya na naay siya yung mga house parents nga among gi-schedule from 6 a.m. to 8 p.m. yun siya, hantod sila mahuman sa ilang trabaho. And puhon with the coordination sa kuan sa dako nga suporta sa atong mayor ni Mayor Nestor Archival sa Barangay Council, labi na gyud sa ni Cons Paul Labra, ni Mayor Tami Usmania na atay kaning dialysis center nga libre ana sa atong barangay na ready na ang tarong lang sa ang building. So puhon by this month or next month mo operate na siya. So dako kaayo mig panglantaw para sa kahimsog sa among mga constituents diha mini focus. And also gitrain na mo with Doktora Utlang kami first sa Barangay Guadalupe nga mo house to house pag-inject ani among mga kanang mga iro for anti-rabies. Unya na ako lang sa day i-add katong gikuan ni sa bahin sa drugs ba nga katong naa sa list na ami mo conduct mig home visitation sa katong naa sa lista para ma-follow up sila if ni padayon pa ba sila kay after sa sa community rehab mo graduate man na sila so mo provide me og bugas o groceries haron ma-motivate sad sila pag bag-o silang kaugalingon na dili na paggamit sa ginadili nga droga. So mao na house visitation, mag-follow up nila ug naa man gani mga trabaho nga kinahanglan sila amo ang priority. And daghan pa gyud kay programa nga kinahanglan namo buhaton dili lang para mahinumduman mi kundi para mahatagan og dako nga serbisyo ang among mga constituente labi na gyud ang mga subuanon. Daghang kayong salamat. Kapitan Kurt. Okay, siguro para nako wala joy usano nga service nga moingon ko nga mo stand out. It's because mo ang trabaho everything is included man jud. We cannot let one service left behind from the others. So if there's one thing pwede siguro makahinumdum mga tao sa kuha is sa pag-overall package na lang namo sa Barangay Inayawan ron kay sa MOA kaning parts amo ang slogan nga sa pagkakaroon is one team, one dream. We love Inayawan. Ang Inayawan nga word
ang 1 is gilisa na gihimo na mo og 0 ONE. So we are one jud ito sa inayawan. Uno. Oo. So kay everything magod ato jud paning kamutan nga ma-cover jud na nato, especially katong mga grabing challenges panahon sa COVID nga we're in. We spent our own budget sa barangay 22 million to distribute 10 kilos of rice to 11,000 families in 4 waves. 4 waves to siya. And ay ka-4th wave is 15 kilos to siya among gihatag. Then we purchased our own mga mga vehicles nato, disaster response vehicles using barangay funds. Na nato 5 ka garbage truck karon, and we have our own ambulance worth 2.5 million. Then we also bought our own coaster, and ato ang medical natay libre nga tambal nga gihatag diha, although gihatag ang City Health, but kita sad nagpurchase sa tag-ato ang mga tambal for maintenance medicines nga kaning basic cholesterol, high blood, sugar. Kay mao ba ni usas mga understandings mga tao no nga labi na barangay officials nga og magkinahanglan sila, especially resita dool dayon kay mangayog para palit tambal. So ako ang konjug umangkoy kwarta, so mo nang atong gihapak programa na may budget ang barangay nganong di man nato gamiton. So og naay mo hatag og resita, mayon ko nga i-check sa ato ang butikas barangay kay basi naa rate tambal kung wa gani magakuot jud ta. But naa tay laing pwedeng kakuha ag budget sa nato, like sa ato ang God nato naman tay gi-allocate for AX kaning assistance in crisis situations nga anything nga crisis sa usa ka tawo pwede man na natong kuhaan. So tambal, hospitalization, burial. Speaking of burial, og nay moduol namo magpatabang nga nay namatay sa ilaha, nanami mga nanami accredit nga mga funeral parlors nga among gisabot nga kay sila may moduol ka pwede may nga mo supply ninyo lungon. Amo ra jud ingnon nga kung modawat mo og 2,000 nga down payment, apil mo sa mo ang lista nga ma-accredited na mo. So ang mga tagtungod na mo ay mobayad sa kuwang total na may mga burial assistance from City Hall na say from DSWD. So ang importante lang jud nga diha makuha dayon ang kuan bitaw ang patay nga lawas para makuan dayon ma-cater dayon sa services. So parang 2,000 kami may mo down payment sa 2,000. Then ato ang services diha natay 24 hours, ato ang God office, BPSO, ato ang ambulance crew. Then ato ang gamit sa tas kaugalingong budget nato, nagbutang ta og CCTV diha sa ato ang barangay. So natay ato ang kaugalingon nga command center. Then kato child minding sa amuas barangay Inayawan, ato ang child minding center is parehas na siya og kanang mga indoor nga playground bitaw sa mga malls. Kay atong nakita man ay uban mga bata ganahan kay moduwag mga indoor playground sa mall pero na may bayad. Ato libre na itong gipagamit nila, air condition sa na ato ang child minding center dito. Then even ato ang coordination with different organizations sa barangay, even the schools, like talking atong sa disaster, ang schools mismo man sila mo conduct og like earthquake drills, but mo coordinate sila diri sa ato ang barangay. And ang sa mua lang sa jud para lang sad nga makatabang ta sa city, again we have the budget. So kutob og unsay pwede namong mabuhat nga para lang sad nga makasabota sa city no nga 80 ka barangay ilahang gi-cater. So mo nang kami maningkamot ngita sa initiatives kung unsay mahimo nato nga project sa barangay. And mao sad na ang usa jud akong gitanom sa kung unahuna when I assume office in 2018 nga anak ko gusto na kong usbon ang image sa barangay Inayawan from the mindset of the other people nga moingon nga once makadungog ng Inayawan moingon day katong labayan nagbasura. Wow. Nga ana so but karon mo na appeal sa tag mga contest or sa pay mga competition. So nanay uban moingon Inayawan katong na champion sa Sinulog, Inayawan kani. So mga achievements nas barangay Inayawan ang mahisgutan na. So hinay-hinay nga nawa na ang image sa barangay Inayawan as labayanan og basura. Although na pa jud daghang challenges sa barangay no, but
we are trying our best nga ato dyan ang makater tanan. So, and kana na lang nga mo is siguro the appreciation sa mga tao kung unsay mo pilit lang jud sila ang hunahuna nga mahinumduman nila kung unsay amo ang nabuhat, especially katong directly affecting jud sa ilaha. Salamat kap, tagay-iyawan po ko. Tagay-iyawan. Okay, mara to. Salamat kayo. We acknowledge the presence of our station manager of Radio 1 Cebu, si Ruel Ponce Cabanyero, atong kauban sa Philippine Press Club Cebu. Okay. Onya mo padayon pero dili to tinuod kap no nga ang lungon pagkapinag-usah dili no. Dili. Nay uban moingon nga pwede ba kunog buy one take one? Buy one take one oh. Bitaw. Pero in fairness, Sir Sam, nay uban sad nga kana bitawng ilahang ang ilang patay kay ilang gipakremate, ilang i-donate ang lungon sa barangay. Okay. Oo. Sige, mupadayon ta sa dugang panato nga pagtuki o man lamang nini. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line. For justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time, nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Señoritos Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue. It's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the sky. Okay, we are back. Padayon ta karon, balik ta dinhi sa Raja Park Hotel alang sa atong media forum sa Philippine Press Club Cebu. Pinanguluhan ni Juninho Padilla. O ako gihapon na inyong forum moderator, Sam Costanilla, uban sa atong mga dinapit, Cebu City Councilor Paul Labra, Barangay Kapitan Apple Ros Enriquez sa Guadalupe o Barangay Kapitan Kirk Brian Hacaripolyo sa Inayawan. Live gihapon ta sa CCTN Channel 47 o sa Radio 1 Cebu 90.1 FM based in Balamban apan mabati ta even in some parts outside Cebu. Ang sunod mangutana, June Santa Cruz, pagasunda ni Ruel Ponce Cabanyero o Chris Diliera, in that order. Okay dong? Okay mo oxygen? O, wa mo tingog yung oxygen, da? Murag kontrapartido tingali ni imong microphone? Di kayo ko papilon. Okay, sige, go. Kanang, para lang ni Konsehal Pulabra, unsay imong assessment nung sa pagbuguna nimo pagbalik sa Uplan paging sa Dorot. Ikaw pag amahan ani. So nitabang ba ang mga
kapitanis nimo. Unya ang hinaot ko nga dili lang ni south hasta north ug dapod naa ba. Kada lang. So, nindot kay ng pangutanahan, no? Kay by mentioning this, ako sang mapaabot sa atong mga kaigsuunan, no? Nga naminaw o nagtanaw karon, sir ba, no? Regarding the Oplan Pegsandurot, ni Jun, actually, di gini ako, anay. Kung kainamdum ka sa unang pagdaga ni Tommy, 1988, iha gining gimugna. Kaya atong mga panahon na, no, momantong pagkusog, labi nagde sa ato, no? Sa Guadalupe, sa katong mga kalihukan, no, sa mga ni kontra sa gobyerno, sa katong mga New People's Army, gani doon natin panahon nga din na sa Dalan Colon, tulo ka mga pulis, nga membros ka pulisan ang gitumba. So napuno na si Mayor Tam ato, mo tong ingon siya nga atong organisasyon ang atong mga kabarangayan kay naarmas kabarangayan nagpuyo. So tungod ato na mugna ang konsepto sa Oplan Pegsandurot. Ang Oplan Pegsandurot usa kini ka programa sa pagbantay sa kapsay kalinaw sa atong syudad. Nga pag-aapilan, pagasalmutan ug implementar sa mga katawan gayod dinha sa kabarangayan. So paglingkod sa kaning administrasyon, no, dinhi sa Cebu City Government, ang ato ang mayor sa iyang pag-istorya namo sa konseho sa amo ang inaugural session, ihang giset, no, ang ihang policy regarding peace and order program. Ningon siya, the city should have a peace and order program that is community-based. One that is community-based. So mo na iyang giingon. Ug iyang gisulti dito nga ang ato ang programa pagapunguluhan kini iyang gitudlo ta nga mo'y maggani immediately iyan dayon gipirmahan ang memorandum nga nag-designate kanato nga mo'y magdala sa maong programa. So ato gidayong giorganisa pagbalik ang Oplan Pegsandurot. Ang Oplan Pegsandurot sa ako nang gikaingon, dugay na gid ni kayo gi-implementar sa panahon nga maglingkod ang grupo sa siyudad sa Sugbo, ibalik gini pirmi. Og sa mga kabarangayan nga atong gipang-organisa na karon, alas na nato unta karong hapon ang Station 13 dito sa Kambinokot. By the way, no, doon na natay 13 police stations ang Cebu City Police Office. Ang duha ang bag-ong gimugna ang Station 12 ug ang Station 13 after Mambaling, which is Station 11. Ang 12 na sa Pungol Sibugay, adi malubog day sir, malubog nga ato ang gi-implementar ditong Oplan Pegsandurot. Ang Station 12 dinha sa malubog dunay siyam ka mga barangays under niya sa iyang jurisdiction. So ang Station 13 nga nasa dinha sa mga norte nga kabukiran, no, sa ato ang dakbayan, ug unya unta mi mag-implement pero gikanselar tungod sa deklarasyon sa atong mayor nga i-half day ang ato ang pagtrabaho sa mga city government and in the barangays kay tungod nili atong hitabong linog kaganina anitala og kanang I think 7.6 mga gagikusgon. So sa mga barangays nga ato ang na-implementar na noy, ako malipayon gyud ko ani nga mosulti nga ang Barangay Guadalupe, although bag-o pa man ang barangay Nayawan sir, you're still organizing. Ya usa man gitong unang barangay nga mao gayoy aktibo nga na-implementar sa ilang Oplan Pegsandkuyog sa Barangay Los nga mga ubay-ubay sa mga barangays pero ang akong nabantayan nga ang kugihan gyud kay mo sumiter sa ilang mga reports ang kaning Guadalupe nya sa ato man nya ato pa yung parinti ang ato pa yung gagaw ang kapit siguro maikot pa nato Way pabor sir ako ning kadugo mga dugay na no kadugo nimo dugay na dugay dili binbiyan no gagmay pa mi sir ko na mi ani mga silingan nga sad media sa Guadalupe maayo no mo ni tudlo na magbuhat og mga kanang mga tirador ka na kanila sila Noy June. So mo na no ang barangays Noy I can proudly say nga responsive man sad sila no sa panawagan sa mayor nga ato aning itabangan pag-implementar ng Oplan Pegsandurot. Iguman nagtugtuyok pag-implementar niini, iguman na to pagpasabot nila kung unsa gining Oplan Pegsandurot. Mutuyok ta og pagbalik haron pag-assister kung giunsa og
epektibo ba ug unsa ilang mga challenges sa ilang pag-implement aron ato gid silang abagan. Ang role karon sa city government kay mom gini programa lagi niya no nga kinahanglan peaceful ang ato ang dakbayan pero kinahanglan mo apil gayud sa pagbantay sa kapsayod kalinaong kabaranggayan. Kay nagtuo man palisiya man sa city government nga ang pagkabot sa kapsayod kalinaw dili lang trabaho sa kapulisan, dili trabaho gid natong tanan. Mao nang si city government yang role karon is really to support the barangays haron gid ma-achieve nato atong damgo nga ang barangays nato magmalinawon og hapsay. Okay. Ikaduhan ako pumunta na dong kakonsyal. Si Mayor Tommy nagugurhugon nga magtukod og Mayor's Office IT. Nya doon ay konsyal nga wa ka yun, kisi-kisi siya. Ni kisi-kisi. So, kay wa ko nung ma-provide sa council. Sa imong part, maayo ba ni? Sir, ato lang siguro, Noy John, ako lang ning di-explicar gud pagtarong, no? Ang Mayor of the Night is not a person. Dili ni siya tao, but usa kini ko programa sa city government nga maghatag og serbisyo sa mga lumulupyo sa dakbayan nga dili maka-avail sa serbisyo nga ihatag sa dakbayan panahon sa adlaw tungod kay naa sila sa ilang patagsak panimalay nagpahuway in taon kay ang ilang mga panginabuhi ilang pagabuhaton sa panahon sa gabi. Ug mao kini mga tao sama ni anang mga nagtrabaho sa mga BPOs nato kanang mga call centers no kini sila mga consultant agents ug mga empleyado sa mga restaurants mga establishmento nga naghatag og serbisyo panahon sa gabion no sa mga tao nga narbaho sa kagabion. So kining mga tawhana nahibilin ug wala dili maka adto sa City Hall ug unsang mga ahensya sa gobyerno panahon sa adlaw kay lagi ilang kwaon ang ilang kusog na usab pinagis pagtulog pagpahuway kay sila ilang trabaho gabi man. So gimugna kini niya haron ang kining maong programa Mayor of the Night haron kining mga tawhana nga akong gikaingon atong maserbisyuhan o ang kanang lugar nga unta no nga atong abangan for 3 years no yes nga sa akong hibaw-an lang mukabat og 12 million nga gipangayoan unta og budget ngayo og kanang approval na ang vice mayor sa gikan sa konseho nga maalaw no si city mayor na Sir Archibald sa pangita og pundo haron maabangan unta tuuna. Ang for 3 years ni siya no yung pag-abang para nako gikinahanglan gid ni kay mao naman ning lugar kung diin pagabuhatan ng one-stop shop nga anha din na LTO, NBI, PSA, police nga moadto dito. And I think dili lang gani kung naay mga gustong mo avail ng mga ubang kaigsunan nato pwede rasan no pero giandam gyud kana sa mga tao dili lang mga call center agents no ya tanan oo. So okay. Ako isip nakabantay og nagatuo sa intensyon og katuyoan nga makahatag og kayon sa katawan ako ning suportaan personally na okay salamat kayo. Okay, sunod mo na si Sir Ruel Ponce Caballero, pagasundan ni okay ba tos Chris? Adili lang, balik na itang Rumi. Sige, Sir Ruel, ang atong haringgangi sa Radio 1 Cebu. Salamat kayo. Sir Sam. Yes, sir. Ito. Sir Paul, long time no see. Gagmay pa mo, no? Gikat pa sa DYR sa Bantay Radio Police Action Line. Si Marlon Pacania mo ito nag-handle sa una. Kini niyang destiny gid no. Mutuo juga ng destiny sir. Parehan ako no. Broadcaster nya nahimo pong konsehal sa Balamban for 9 years. Kini ni ang gid kung destiny mo nga palagaron kas katawhan makaalaga just like Sir Paul no. But swerte ang nagbayan sa Sugbo Sir Paul nga naa ka. No, labi na sa peace and order. Haom tukma ni Sir Sampa. Okay. Ang ako lang, by the way, ako i-acknowledge sa ito presidente day. Kini ni ang Sir Rumi Peñalosa. Kini ni ang, karon lang, samtang nagpaihon ko diri, buong ko diri sa may Marco Polo, Lahog, ang mga tao ng gawas, mas hotel. Pertindig ka na. Kay tungod sa Linog, o niya, Davao Oriental, mga 7.5 or 7.6, no?
ang magnitude nga linog sa perting Kusuga. 6.9 gali kusog na Kais Norte. Ang ako lang, kanilang sigurong kining bag-o lang nahitabo may akong ipangutana, ilabi na sa peace and order. Because pag ato mo na mo Bugo, aligre kayo, Sir Paul, kay doon na sa mga tao dito ning take advantage sa kinini ang linog. Kaya doon na may mga tao dito nga di taga Bugo, di taga Norte gali, nga naapil lang pa kayong tabang dito. No? Mao na nga kinibang kung magis ko taga Talagman, daghan ang angayan nga tan-awon. No? Ang ako lang, how ready, unsa kaandam ang Cebu City in kaso lang, for example sa barangay level, ang barangay level doon na ba'y pagpanganda po sa barangay level, kung doon na yung mga labi na gining linog, kaning bagyo, okay na ni, mapangandaman man. Kining linog, labad dito tungo, ano kayo, magkataga na ni. Unsa kaandam ang atong sa barangay level, ang atong Cebu City government, kung doon na yung aning nga magkataragman, which is, di kita kataga, di tamangandoy lang Simbako, no? But Simbakog mahitabo, gid ba? Kay wa magita kahibaw. Unsa kaandam ang sa Cebu City government, labi ng peace and order ni Sir Paul, unsay pagpangandam ug ang sa habig po sa barangay level, unsa kaandam kinahanglan bag doon na gitay mga earthquake drill, kinahanglan bag yun uban pa mga pagpangandam. Kana lang ako ang pangutana. Sige, una si Konsehal Paul. So, sir, no, as to the earthquake incident, sa ako nagkayong kaganina, sir, doon na yung mga procedure nga gi-practice o giandam ang ato ang city government nga i-implementar kung panahon mahitabo kining maong mga insidente sa saman ini. No, gani akong natawan na masulti gayod nga ready man gyud ang city government, pero sama sa gingon ni Agaw Apol nga dili gyud ta ingon 100% ka prepared, no? Sa ako nang gikayon kaganina nga ubay-ubay patag mga panginahanglan nun, sir, logistical needs, but as to the physical aspects sa atong mga preparation, naata ni ana, sir, kay ang magipang pangandam karon is sa ato ang mga opisina, mga concerned, no? Kung udunay mga panghitabo ini, ilang lang gining ipang bansay-bansay o ilang mga pangginahanglan nga magamit na usab. Doon na mga proseso nga mga gipang andam, no? Ay kung doon na mahitabo ini, kung asa ang evacuation center, no? Sa ato gaw sa Guadalupe ay kang evacuation center nato na sa may Guadalajara, no, natay mga area din na sa ato asad, sir, sa atubangan sa City Hall, nata magpundok diha mismo gid sa atubangan sa ato ang City Hall. So akong but pasabot ingon mo kini, sir, no, nga andam, no, ang ato ang city government sa panahon nga doon na probably generally stated, but as to the responses of concerned agencies or concerned offices nga naata city government, kin-aware usab kana sila sa ilang mga gimbuhaton kung unsa man ang ilahang mabuhat sa panahon nga mga dunay mga insidente mahitabo ini. Ang ato ang mayors pagkaron, sir, orientation niya is quick response gayod, no? Gani doon na siya ayang ko galingon sa Mayor Nestor, wala pa siya mayor, konsehal pa lang siya, doon na siya gibuhat gani yang Nestor Archibald response, I think North man na tawag, force ba, no? Ang karong mga puntuha to apas Bugo kay nagtabang-tabang sa didto sa mga panginahanglan, no, sir. So ingon ana ta, sir, andam sa atong una-una ug nga ato ang mga logistical needs usab, no? Sa ako nang gingon, maybe not 100% good, pero with the leadership of Mayor Nestor, kaya gid nato, sir, kung unsay mga insidente nga katalagman. Sa barangay level, sige. Again, ako atong gisulti ni Consel Paul, no, nga di gyud ta 100% nga ready, but then ang amo laging constant nga gihimo nga constantly reminding our constituents to be alert gyud sa kay di man gyud nato mahibaw-an kano siya moabot. But then with regards sa equipment, naami duha ka buok ambulance, naami kaugalingon nga fire truck, Simbakog na ay after effect sa kanang linog, naami quick response team nga naa kanunay 24 hours nga naa nag-duty. Unya
With regard sa mga trainings, sa mga drills, we constantly do it every year niya. Human nami sa kada kuan kay first day sa first month sa kanang kuan sa klase, buhaton naman yun na matag eskwelahan. Kay kami na ami Guadalupe Elementary School, na ami Banawa Elementary School, na ami sa high school na ami Ramon Duterte Memorial High School. Unya sa amo na ami Guadalupe Parish nga kanang daycare center niya naasad mi sa Guadalupe nga 10 ka classroom sa daycare centers. So mao ra gyud na constantly with regard sa earthquake ba kay murag wa mi ta kabaw asa siya dapita mo igo no kanus-an siya mo guba og balay asa siya dapita mo kuan. But then ato lang yun i-remind ang mga tao nga kinahanglan gyud ta alert to and kinahanglan gyud ta kanunay sa pag-ampo. Okay. Thank you. Kapitan Kirk. Okay, sir. Sa mua sa Barangay Inayawan, sa ako nang giisgutan ganina, we are preparing ourselves always, but we cannot really know how prepared we are kay magdepende mo gunig unsa ka lapdon or kadako ang epekto. So different effects, different responses man jud atong ihatag ana. But sa ako sang giingon ganina sa ato ang annual budget naaman jud ay budget for calamity fund which is 5%, then of the 5%, 30% for quick response, 70% is for preparedness. So under this preparedness naa diha nga atong gamiton nga for procurement of equipments nga atong magamit sa ato ang disaster responses, and included na sa diha ang mga trainings nato. So with regards to kaning earthquake, natay mga earthquake drills nga gipangbuhat, and even the different nga mga establishments des atua, even the public schools by their own discretion mo conduct sila og earthquake drill. So mo coordinate sila diri sa ato ang barangay, mo coordinate sa ato ang Barangay Inayawan Action Network nga mo-assist sa ilaha in the conduct of the earthquake drill. So kita nasa ato ang mga personnel every time nga ay mahitabo nga mga calamities, not only earthquake but like sunog, automatic na nga 24 hours automatic na nga to ang mga barangay personnel mo gawas jud na sila mga panimalay para mo assist ato ang mga affected nga mga residents nato. But every day na 24 hours na nga open ang ato ang BPSO, ato ang Inayawan Fire Brigade volunteers, ang ato ang God Office, ang ato ang ambulance crew nato kay nastay ambulance diha. Every day 24 hours na sila para mo hatag og immediate nga pag cater sa unsay mga ginagmay or mga minor nga mga incidents diha sa atoa. So kana again same rasad nga sentiments nga it's not 100% jud kay again ang calamities di jud nato matag-an unsa iyang extent jud. Bisag unsa ato ang paningkamot nga mangandam ta, like sa nahitabo karon, I know nga katong mga affected nga mga LGUs, they have their disaster responses, no, but ang extent sa damage nga nahitabo di jud nila makaya mo nang need sa jud ang help sa uban nga mga LGUs. So good thing nga kitang mga Sugbuano, no, andam jud tang mutabang sa jud. Okay, sir, wala na. Ano pa? Sige. Okay, ako nang gipakutana kay sa matag higayon magud na panghitabo kita mong giblimon. Kita sa mga tao, di ba? Kapitan, kitang mga konsehal. Ngano wa manganda mana ba, no? So ang ato nga kanang advance na dapat bitaw pirmi, no? Labi na karon sa nahitabos mugo at sa natay idiyag unsa pay ngayan nga pagpangandam nga buhaton kay do na naman tay experience. Lastly, apo di ra duha, sir. Yeah, go ahead. Okay. No. Sir Paul, dugay na jud kay problema sa una pag ini tong programa nato sa radio kining drugs gid ba? Even sa barangay level mao gihapon ni amo dito sa among lungsod mao gihapon. Sa imong tanaw, Sir Paul, sa imong experience sa pagpakikumbati nato aning drugs, uspay kuwang nakabuot na ba nato ang maximum gyud nga kana bang activity nga or kinini ang action nga atong mahimo nga masulbad, well siguro din masulbad at least ma-minimize lang, labi na kay karon dunay iyon nga mas grabe, no? Sa imong tanaw, Sir Paul, nanabata sa peak maximum nga meaning one atay mahimo aron masulbad or ma-minimize ting ato ang problema sa drugs.
Yes, sir. No, that's really a valid question and very good question, Sir Roel. Sa akong bahin, sir, no, personally, mingon ko nga, we should not lose hope, no? Mata o at manon ginatong maong problema bisan pa man recurring, no? Doon ay panahon sa akong tanaw, sir, wag gid mawala, sir. Ni minimize lang gito siya sa naging administrasyon. Let us admit nga ni minimize to siya. O hawahay nga ni minimize kung ang ilang palisiya ni adto sa ilahang illegal drugs campaign ani epektibo ba, probably because ni kunhod man gid siya nya karon, sir, sa atong nabantayan sa ako nang gikain ko ganina usab, doon nagi pagdagsa pagbalik, sir, sa atmong problema. Ang akong tan-aw niini, sir, dili lang gid ni siya kana bang problema sa usa ka ahensya lang, dili lang problema sa PDEA, dili problema sa kapulisan, dili problema ng langkap, dili problema sa City Hall. But I think ang kinahanglan atong gikinahanglan diri is a whole of the nation approach, whole of the government approach, meaning tanang ahensya, apil ang katawan, labi na gid ang katawan magtinabangay haron maatiman kining maong problema. So pagkaron, sir, gibuhat kutos mahimo, no, sa parte sa gobyerno ang ilahang dili man perpekto, daghan man og mga challenges, but I think we see the interest gyud, sir, as a gobyerno sa bayan. Labi nakikita, sir, no? Kita sa gobyerno nga maunta mahumanan nato nang imuha kita. Pero ang ato sa mabantayan nga dunay kakuwang, no, dito sa ubos mismo ang komunidad. Nga naman, sir, kay siguro di nila masabtan ang ilang role, sir, ba, no, na ining mo ang problema, no? Ang ilang siguro ang una is problema ra man as police, problema nilang PDEA, problema nilang CAP. Eksakto gini, sir, ang atong programa ang gipatuman sa pagkaroon, no? Pare kani akong uplan pag sandurot, sir, aware ka ni ana kaysa imong panahon pa sa aktibo ka pa sa Panibia. Diha naman i-implementar naman nato ang atong katuyuan niini nga atog yung mapaapil ang katawhan, no, niining pagbantay sa kapsa ug kalinaw, labi na gyud ning pag-atiman sa illegal drugs. How even, sir, no, ang pagsulti sa ilang or pagbantay sa ilang kagiling anak din na sa ilang sulod pamilya, dili maapil sa illegal drugs, dako na kay nang tabang sa gobyerno, sir, ang pagsumpo sa illegal. Labi na gyud kung ilang pag-apil sa responsibilidad, ilang igawa sa ilang panimalay. Kung doon na sila makita nga lain lang silingan, nga lambigat sa illegal na drugas, ilang report sa kabarangayan, ilang CAP, no, ilang CAP Kirk, ilang CAP Apple, nga kana CAP, ay lang kog isulti, na apil intaw na sa illegal drugas or nagtigamitan, haron atimanon nila. So, anang puntuha, sir, ang pag-angkon sa responsibilidad sa pagbantay sa kapsay ug kalinaw ni atong tawhana nga nitug-an lang kap noble gyud kay ito nga akser ug mo ni akong katuyuan, sir, sa uplan pagsandurot nga kitang tanan unta manginlabot nining atong pagbantay sa kapsay kalinaw, labi na gid ani atong problema sa illegal nga droga. We can do so much, sir, sa gobyerno. Kita, sir, kay bawal ni ana, but kung wala tay partisipasyon dito sa ubos, kung dili manginlabot ang tanang katawan ini atong problema, dili gid nato makabot, sir, ang kapsay ug kalinaw, dili kita makabot og tuldok ug katapusan ning atong problema sa illegal na droga, sir. Okay. Salakton pagasulti, the anti-drug campaign starts in the family. Yes, sir. Banay gyud anak gyud magsugod, di ba? Ang problema lang kung usahay ang amahan mismo. Adik. Mo na problema. Okay. Romy Peñalosa. Okay, thank you, Dong. Balik gyapon ko diri sa pangandam, Dong Sam. Kaso fortuito, no? Fortuitous event, act of God. We all know that why nasayod kano sa amo igo apan pwedeng kapangandaman. Di ba? So, ang pagkakaroon, init-init ning issue sa flood control. Kunya, kay naaman ng flood control, ang flood control is appeals pangandam na to, aning kalamidad. Sa inyo hang barangay, wabay mga national funded project involving flood control nga basin o naa ang flood niya, wa ang control dong. Kunya naabaron ang dokumento, kompleto, kunya wa na gid hinoon. Total nga wa gid flood control. Wa mo dagko ra batag sapa diri sa Guadalupe Cap. Oy, nausab na nga na kining dili na flood control. Dili na. Fund control. Fund control. Sige, Kap. Okay. Kap, mga kapitan. Namo dihay mga projects, Kap. Yes. Actually, naagyud pero naa sa drainage gikan sa panudlanan ni Congressman Edo Rama
kani ay, kami mo identify asa ang kanang bahaon kayo. But then katong grabe jud kay baha like Guadalupe Heights kanang kuan nga naagid sila sa kanang murag catch basin gid sila kana sa sila dako-dako gyud siya og budget nya pangitaanan gyud paagi. But kanang giingon nga gibutang ang budget unya walay klarong dokumento. I don't know kay ang DPWH before sila mo start sa ilang project i-approach man nila ang barangay nya i-present man nila kung pila ang budget og unsay gidak-on sa kuan sa project. So kami mismo kami ilang pangayuan asa dapita pwede i-implement muna. So mo kuan gihapon mo naagihapon ang ato ang mga constituents kung asa ato ang daghan kaayo og request dito sa namo i-focus dito namo ipabutang ang project. But I don't know with the kanang mga ghost ng project wa man siguro na mahitabo sa mong barangay basta naalay ang DP mo coordinate lang sa barangay siguro di gyud na mahimong ghost kay ang atong katawhan alerto magyud sila regarding with that project. Na-implement na. Karon naaga ni ongoing from kaning sa dapit gay sa inyo hanggaw? Sa Andres Abiliana Extension going to kanang sa Opera nga kuan. Na di identify kay bahaon man sad. Labing siguro kini mga ghost magawas ni ning Nobyembre 1 ug 2. Mo padayon tarong taon sa di pa tubago ni Kapitan Kirk alang sa katapusang 30 minutos nga bahin karong taon human lang nini. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time, nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City. Señorito's Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Okay, we are back. Og niya na kita sa katapusang 30 minutos nga hugna sa atong media forum sa Philippine Press Club Cebu. Pinanguluhan ni Juninho Padilla. O sa atong mga kauban usab nga niya pakaron dinhi. Okay, so katapusang hugna nini sa atong panag-uban, tubagon lang ni Kapitan Kirk katong pangutana kaganina. Sige, Kap.
So sa tuas barangay Inayawan ang sapa nga dako niagi nato diha is ang Bulacau River. So naa jud toy duha ka flood control project kay kitas Inayawan kita ma-exit sa Bulacau River. So gi-implement to ang phase 1 ug phase 2 sa exit nga part jud sa Bulacau River kuha siya nag-river widening dito. So before na implement ang project same ni Cap Apple ang DPWH nga mga personnel moadtom just barangay. Kay mo ngayo sa mga permits sa ato asad and mo inspection sila sa area kung asa implement ang project, then before sad sila mo report for completion papirmahon masad ko, and before ko mo pirma ako na sang gipa inspection sa ato ang konsehal for infrastructure si Cons Nicky Mada. So once moingon siya nga Kap okay na rito mo pirma sa completion, and so far okay raman ang duha ka flood control projects at rito. Kung wa ko masayop ang first nga ang phase 1 more or less 100 million to siya. Kay taas man ya, two sides man kay nag-widening. Ang sapa nato dito, I think murag 21 meters na ang width na niya. Included na ang katong concrete niya nga topping na. And ang phase 2 ato niya, I think na to siya mga 60 to 70 million siguro. And so far inon, akong gitanaw rito, lig-on masajud hinoon siya. Lig-on pagkatrabaho hinoon. Okay. Si Konsehal Paul, doon nalay pahibaw. Sige, Konsehal. Salamat sir no. Ako lang ni pabot sa atong mga kaigsunan sir ngayon sa mga naminaw og natanaw karon. Ini nga to ang programa nga ang mga serbisyo nga gihatag karon din sa City Hall giputol una no agi atong paglinog kaganina sir. Dideklara nga to ang mayor sa suspension sa trabaho karon din na sa city government. So katong mga kaigsunan nato nga dunay plano karon maanta mo bisita sa City Hall aron pagbayad silang mga buhis ug unsa man ilang kinahanglan sa City Hall. Gipahibaw lang mo nga giputol o gisuspenso una ang panarbaho karon sa City Hall diha sila mga opisina tungod ligi ni atong nahitabo nga linog kaginang buntag. Pahibaw lang sab siguro ta later kung kanus amo balik nagbuhat una og mga pakisusi pag-survey inspeksyon ang ato ang taga disaster office ug atong taga obo sa mga establishmento labi na gid eskwelahan haron pagsuta sa epekto ni atong kaganinang hitabo nga linog. So akong balikon gisuspend ang trabaho sa City Hall sa atong mga kaigsunan nga dunay mga buhaton unta nga mga transact og business dito hunong usa no. Ayaw lang na magpadayon dito. Yes sir, yes sir. Timing sa doon nga wapay face-to-face classes sa mga tulungaan. Basin dong tingob-tingobon siguro ni para taas-taas ang bakasyon sa mga bata. Lagi. May matingasan ta no kay kining bagyo do na ngalan. Ang linog wa gyud ngalan. Ato kani pang pabunyagan ning linog kaha. Aron dali ra pag-recall ba ang maglibog mo gutas pizza. May man tong bagyo roofing, Odette. Unsa pa to mahinganlan man dayon nato. But anyway, kun wa nay pangutana atong hatagag higayon ang atong tulo ka mga dinapit alang sa ilang parting statements nga makapamahayag sila og doon sila mga pahibaw bakaha o uban pa. So mag-una ta sa lady first, Kapitan Apple Rose Enriquez sa Guadalupe. Sige, Kap. Nindot gid ka ang privilege sa ladies first no, pero kulba jud ka. Mag-una. Ako lang di additional para makahibaw sa damang mga constituente sa Barangay Guadalupe. Labi na kuyog na karon akong agaw nga makahibaw sila ang uban nga wa pa nakahibaw sa mga programa sa barangay kaning 10,000 nga boreal assistance masina amoy mga kaigsunan nga o mga kuan parinting nga wala pa naka-avail ani. Pero 2 months ran siya gikan sa kuan pagkahitabo 2 months siya para ma-process no. 10,000 pesos kinahanglan registered voter sa Barangay Guadalupe ang nipanaw unya bisan dili pa taga Guadalupe ang kuan ang claimant as long as anak siya or direct nga kanang kaliwat sa nawala pwede ra gyud maka-avail no para makatabang sa inyong mga expenses. Unya kaning medical assistance for senior citizens katong 5,000 pesos
katong mga senior nga na confined sa hospital, at least makatabang sa inyong pagpalit sa tambal. But then kinahanglan yun na ay mga requirements lang, katong kuan kaning katong medical certificate nga na admit ka na final billing. And sa mga konstituente nga kami kanunay nagtuyok every Friday kaning among search and destroy niya fix para sa katong mga substandard nga mga electric connection gani. So nagbuhat mi ana para sa barangay para atong mga kaigsuunan nga maglisod jud kay daghan kaay na pag inspection na mo murag putol-putol ang iyahang kurente kuyaw yun kaayo siya sa kayo labi na sikit-sikit ang ilahang mga balay dito. So what the barangay did, we provide all the materials needed para sa katunga balay. So mao na among gibuhat karon para paglikay sa simbako ug sunog kay ang earthquake dili man gyud nato malikayan. Thank you ka again sa nag-organize aning Cebu Press Club kaning media forum. Daghan kaayong salamat sa kahigayunan sa pag invite na mo dinhi kuyog sa ni Cons na Attorney Kirk Repolyo sa akong agaw nga. Proud kaayo mi nga na City Councilor Cons Paul Labra. Sa akong mga constituente, ang mga Sugbuanon, kanunay ta magbantay sa mga katalagman. Labi na karon na ay kanang global warming, no? So, murag di na nato hibawaan kanus amo abot ang mga trahedya. Bagyo, linog, bisag unsa nga trahedya. Ang ako lang gipangayo nga kanunay kita nga mag tinabangay naalang yun untay cooperation with the city government to the barangay level to the city government. At by then, siguro ato makita nga with the cooperation when barangay deliver the city rises. So, kita mga Sugbuanon kung magkausa lang ta ang kaning mga problema gaan ra gyud kay ni kung kita magtinabangay ug magsinuportay. So ako mga constituente sa Barangay Guadalupe, kanunay ko ana kaninyo, kanunay ko moalagad kaninyo, kanunay ko nga mutabang kaninyo. Daghang salamat ug maayong buntag. And may Our Lady of Guadalupe bless and guide us all. Salamat kayo Kapitan Apol, Kapitan Repolyo Inayawan. Okay, daghang kayong salamat Sir Sam. So first and foremost, daghang salamat sa Cebu Press Club for inviting us here para atong mapadangat ang ang mga serbisyo sa Barangay Inayawan. Ako lang sang ipahibaw nga padayon rajud gihapon sa Barangay Inayawan no ato ang libre nga mga barangay clearances and barangay certifications, especially katong mga gamiton for like employment, katong mga first time job seeker. So katong dili siya requirement for magkuhag mga building permits or mga business licenses, libre na natong gihatag dito sa Barangay Inayawan. Then kato ang tambal para sa mga maintenance medicines nato, padayon na jud gihapon na natong gihatag na sa TB Center diha. Then sa ang mga organizations sa Barangay Inayawan, to mga barangay-based institutions like sa Inayawan Senior Citizens Organization, kana sila since 1997 pa na sila. And atong nakita man sad gud nga nindot ilahang programa nga naslay monthly dues nga 50 pesos nya kung kinsay masakit nga member nila na 5,000 assistance, yung nay mamatay 10,000 assistance mo dang gi-adapt sa nato sa uban nato nga mga BBIs like Kalipi, Airpat, PWD, and mo na yung uban Sir Sam moingon nga kung papilion ka 5,000 or 10,000 yung mapilion asay mas dako kay medical ang 5,000, burial assistance man 10,000. Ay, di sa mayon ang kanalang duha. Anay uban og masakit nya human mamatay makuha jud na nila ang 15 mil. And kita sa Barangay Inayawan sad
padayon na jud, padayon atong serbisyo, and also muawhag dito no sa mga private persons nga na nag-iyag mga yuta bitaw kay karon di jud nato malikayan, especially sa mga interior areas nato nga mubaha na jud panahons uwan, but the problem atong makita nga kanang inigtukod sa ilahang mga structure, ang mga kanal maalihan. So mao nay ako ang gi-focus karon nga maka-encourage tas mga private owners, private lot owners nga musugot sila nga magian og kanal ang ilahang mga yuta para masulbad na matagaan to kasulbaran. Total sila ra masajud ang makabenepisyo ana. And kita sa Barangay Inayawan, we are in full support sa jud sa ato ang present administration sa Cebu City, pinanguluhan nila ni Mayor Nestor Archival, Vice Mayor Tammy Osmeña ug mga kaubanan sa konseho kay ang atoa nga pagsuporta ikaayo masadyo na sa ato ang barangay sad. So good thing karon nga dali na jud kita maka one call away na jud ta sa Cebu City government karon no. So mo na nga we really feel that ang Inayawan dili na Inayawan, di ba? Okay, o sa Tagalog pa ang mao na Inayawan ang barangay Inayawan ko no. Bibiyaan sa una. But karon nindot na jud kaayo kay maka one call away na ta sa ato ang Cebu City government. And again, has Barangay Inayawan tanan is included gikan sa pinakabata hantod sa pinakatiguang, regardless of gender, regardless of color, regardless of religion, tanan appeal jud na sa ato ang serbisyo diha, because as we always say, we are one team having one dream because we all love Barangay Inayawan. Daghang salamat. Salamat kayo, Kapitan. By the way, si Kapitan Kirk mao gyud niya ang mipapanumpa ni Mayor Nestor Archival. Siya administering officer la liman ka. Among kapitan may papanumpa og mayor. Mao na diha. Parting statement. Mausad no. Parting statement gikan ni City Councilor Paul Labra. Sir Sam, daghang gyud kayong salamat Sir Romy og sa inyong mga kaubalan dinhi sa Cebu Press Club. No, daghan gyud kayong salamat sa inyong pag-imbita. Kaya aning puntuha gud makapaabot mo sa among mga programa ngadto sa katawhan. So sa akong bahin mao kini akong masulti nga kami gyud sa city government no pinanguluhan sa ato ang Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tammy Osmeña, kami sa konseho naninguha gayud nga among mga programa ug mga serbisyo nga among mapaabot sa katawhan makahatag gyud og kaayuhan kanila ug makapalambo sa ilang kinabuhi. Mao kini among katuyuan. Pero magpabiling katuyuan lang, magpabiling damgo lang, kung wala usay abag o wala usay suporta sa katawhan. Labi na gid ni among damgo, labi na gid sa akong opisina nga mo'y gitahasan karon niining komitiba sa pagbantay sa Kaapsayo Kalinaw, naninguha gayod nga unta kining ato ang dakbayan. Mamihimong hapsay og malinawon. Pero sir, sa ako nagingog kaganina, ang responsibilidad sa pagbantay sa Kaapsayo Kalinaw dili lang sa kapulisan, sir. Dili lang sa mga membro sa law enforcement agencies. But responsibilidad kini sa tanang katawhan gayod no, ang tanang tanan manginlabot niini atong responsibilidad sa pagbantay sa Kaapsayo ug Kalinaw. Only then, if we all the residents of Cebu City will help each other in the maintenance of peace and order, can we achieve peace and safety in our beloved city of Cebu. Let us help each other. Thank you very much. Tinuod ka na. Salamat kayo, Konsehal, o salamat sa atong tulog ka mga dinapit. This time, atong paminaw ng atong founder o chairman, Juninho Padilla, alang sa iyang mensahe, dala na sab nga pasalamat nga to sa tanan. Atong chairman. May buntag, Konsehal Paul Labra, niya itong media pata nag-practitioner din Sugbo, mao niya mong media darling. And then nalipay ta ni balik ka panerbisyo dire nga maski retirado na ka pero never been tired of helping people. O niya ato ang kapitan sa Guadalupe, si Ma'am Apple, and of course Attorney Kirk, kapitan sa Inayawan. Magpasalamat og unati daghan niya unani nga mga kapitan o kaning public servant diri Sugbo. Di ta mabalaka o maski unsa pa siguro nga mga dangatan natong mga talagman kumikan kay natanaybaw sa inyong kasing-kasing dedicated kay bawta nga naagyod ang inyong kasing-kasing para sa mga Sugbuhanon kay nagatuo sa tas mga barangay pod nga ang barangay is a basic unit of the community.
kung ang inyong kasing-kasing nasa pagkaserbisyo ni Ana o ang tanang nga mga barangay captain. 80 kabuk nga barangay captain rin Sugbo, Sunod Sugbo, di ba? Kung yun Ana ka maayo o yun Ana ka-dedicated yan ninyo, ang Sugbo luwas maski sa pangkaimtang. Daghang salamat sa inyong oras o inyong gayon sa paghatag sa Cebu Press Club. Salamat kayo, Chairman ninyo. O niya, ninihigayon na akong gihangyo ang atong tulo ka dinapit to stand here sa stage o akong gihangyo si Chairman Juninho Padilla o si President Rumi pagtunol nining atong mga certificates of appreciation. Unahon natong babae, lady first. Oo, niya doon na sa tay gamayng token to atong unahon dito ta. Unahon na to si Barangay Captain Apple diri. Diri ka. Diri, sunod ka niya, Chairman. Certificate of Appreciation presented to Honorable Apple Rose Enriquez for appearing as panelist of the Cebu Press Club's press briefing or media forum given this 10th day of October 2025 at Raja Park Hotel, Cebu City. Signed, Juninho Padilla, President, Founder and Chairman. Signed by yours truly, Forum Executive Producer and Moderator. Signed, Romy Peñalosa, President. Og niya'y token. Simple apanyano nga token. Okay. Atong sunod nga gihangyo si Honorable Kirk Brian Haka Repolyo, Barangay Kapitan sa Inayawan. The same text and the same signatories. Okay. Ang sunod si Cebu City Councilor Paul Labra, tunulan sa nining Certificate of Appreciation o simple token from the Cebu Press Club. Philippine Press Club Cebu. Okay. Salamat. Onya, picture taking ta sa tulog ka guest with the officers of Philippine Press Club Cebu. Dali, arita nga rin, uban. Okay. Ang uban dire lang sa ubos. Ba makita sila sa taas dire. Ang uban dire. Again, salamat kayo sa inyong pagtanaw. Ato mga viewers karon sa CCTN Channel 47 o mga tigpaminaw sa Radio 1 Cebu. Daghan kayong salamat. Hangtod sa sunod Biyernes sa laing hugna sa atong press briefing or media forum dinhi sa Raja Park Hotel. Ako ang inyong alagad, Sam Costanilla. Daghang salamat o guway sa payan. Enjoy your weekend.